Naaalala ko pa ang tunog ng mga kuko ko na nagkakalmot sa sahig ng pasilyo habang kinaladkad niya ako sa buhok. Baluktot ang mukha ni Ricardo sa galit, namumula ang kanyang mga mata, tumutulo ang laway sa kanyang labi na para bang hindi na siya tao. Sumisigaw siya ng mga bagay na halos hindi ko maintindihan, mga insulto, banta, mga salita na mas tumatagos kaysa sa kanyang mga kamay. Ayaw ko nang marinig ang boses mo. Mamatay ka ng malayo sa akin, sigaw niya habang itinapon ako palabas ng bahay na ako mismo ang tumulong magtayo. Ang paghampas ng pinto na sumunod ay parang isang hatol. Naiwan ako roon sa gitna ng bangketa, punit ang damit, basag ang telepono, at ang puso ko ay humahampas na may halong takot at pagkawasak. Walang tao sa kalsada, amoy lupa at pagtataksil ang hangin ng gabi. Naisip kong kumatok sa pinto, magmakaawa, ngunit may isang bagay sa loob ko, isang mahinang boses, halos hindi ko kilala, ang nagsabi, "Tama na, wala na." Tumayo ako, dumudugo ang tuhod, at nagsimulang maglakad ng walang patutunguhan. Wala akong pera o dokumento, tanging ang singsing sa kasal na kumikinang pa rin sa daliri ko, simbolo ng isang pangako na wala na. Tiniis ko ang mga insulto, paghamak, at pananahimik sa loob ng 40 taon. Si Ricardo ay palaging isa sa mga lalaking nagkakamali sa pagitan ng awtoridad at kalupitan. Nakilala ko siya noong bata pa ako, inosente, punong-puno ng pag-ibig at pangarap. Siya ay karismatiko, matalino, may-ari ng isang maliit ngunit umuunlad na negosyo. Sa simula, tinrato niya ako na parang isang hiyas, pagkatapos ay parang alaga, at sa paglipas ng mga taon, parang isang kasangkapan na nakakagambala. Minsan, kinausap niya ako ng may peking tamis, para lang parusahan ako ng kanyang kawalang interes pagkatapos. Sa ibang pagkakataon, sinasakop siya ng galit ng walang dahilan. Naniwala ako na kaya ko siyang iligtas, na ang pag-ibig ay nagpapagaling, ngunit ang pag-ibig ay hindi nagpapagaling sa bagay na sinisira ng kapangyarihan. Ngunit bago ako magpatuloy, gusto ko munang mag-imbita sa iyo ng espesyal. Mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like. Nakakatulong ito sa akin upang makita na sinusuportahan mo ako at nag-enjoy ka sa aking mga kwento. At sabihin mo sa akin sa ibaba sa mga komento kung saang lungsod mo kami pinapanood ngayon, magpatuloy tayo. Noong gabing iyon, naglakad ako ng higit sa 1 oras hanggang sa makarating ako sa terminal ng bus. Ang mga ilaw ng neon ay kumukurap na para bang tinutukso ako ng mundo. Umupo ako sa isang bangko, yakap ang aking mga braso, nararamdaman kung paano tumagos ang lamig sa aking balat at mga alaala. Lumapit sa akin ang isang babae mula sa serbisyo ng paglilinis. "Ayos lang ba kayo, ma'am?" tanong niya. Tumango ako, ngunit hindi makalabas ang boses ko. Inalok niya ako ng isang bote ng tubig at isang maawaing tingin. "May kalapit na pahingahan, mura. Hanapin mo si Aling Nena. Sabihin mo si Maria ang nagpadala sa iyo." Sinunod ko ang kanyang payo. Naglakad ako papunta sa isang eskinita kung saan kaunti lang ang ilaw at makapal ang katahimikan. Ang pahingahan ay isang lumang gusali na may mga basag na dingding at amoy ng ininit na sabaw. Ang may-ari, isang mataba at mabait na babae, ay binigyan ako ng isang silid ng walang tanong. "Bayaran mo na lang kapag kaya mo, ineng," sabi niya. Dito, lahat kami ay tumatakas sa isang bagay. Ang pariralang iyon ay sumama sa akin sa buong gabi. Kaunti lang ang tulog ko, masakit ang katawan at wasak ang kaluluwa. Tiningnan ko ang nagbabalat na kisame at naisip paano ako napunta rito. Sa madaling araw, umupo ako sa tabi ng bintana. Ang araw ay mahiyain na sumasala sa mga gusali na para bang natatakot na tingnan ako. Sa salamin ng aparador, nakita ko ang aking refleksyon, isang babae na may pasa sa mukha, gusot ang buhok, at walang laman ang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, hindi ko nakilala ang aking sarili, at sa isang sandali, kinamuhian ko ang aking sarili. Dahil sa pagpapahintulot ng ganoon karami, dahil sa pananahimik ng ganoon katagal, nangako ako sa sarili ko na kung makaligtas ako sa kahihiyang iyon, hindi na ako magiging invisible kailanman. Pagkaraan ng 2 araw, nang nagsisimula ng humupa ang sakit ng katawan, narinig ko ang katok sa pinto, 3 mabilis na katok, wala akong inaasahan, dahan-dahan akong nagbukas. Sa kabilang panig ay isang lalaki na nakasuot ng itim na suit, matangkad, na may seryosong ekspresyon. May hawak siyang folder sa kanyang mga kamay. "Si Ginang Belen Salvador ba?" tanong niya. Tumango ako si Attorney Hilario Cruz. "Kailangan kong kausapin kayo tungkol sa inyong asawa, si Ginoong Ricardo de Guzman." Ang katawan ko ay nanigas. "Ano ang nangyayari sa kanya?" tanong ko sa mahinang boses. Nag-alinlangan ang lalaki sandali. Iniabot niya sa akin ang isang selyadong sobre. Natatakot akong may dala akong mahirap na balita. Kinuha ko ang sobre. Nanginginig ang aking mga daliri. Ibinaba ni Attorney Cruz ang kanyang tingin,
nahihiya, at idinagdag, natagpo ang walang buhay si Ginoong de Guzman kagabi. Huminto ang mundo. Hindi ako nakaramdam ng ginhawa, ni kalungkutan, ni pagkagulat. Tanging isang uri ng kawalan na nagpawalang hangin sa akin. Ngunit ang nagpalamig sa aking dugo ay hindi ang balita, kundi ang paraan ng pagtingin sa akin ng abogado nang buksan niya ang folder. Nanlaki ang kanyang mga mata nang hindi makapaniwala. Hindi maaari, bulong niya, hinimas ang kanyang noo. Walang katuturan ito. Ano? Tanong ko, halos hindi humihinga. Ipinakita niya sa akin ang unang pahina ng file. Doon, sa itim na mga letra, nakasulat, huling habilin ni Ricardo de Guzman, nag-iisang tagapagmana, Belen Salvador, siya, utal ng abogado. Ikaw ang pinangalanan niya. Imposible iyan, sabi ko. Pinalayas niya ako sa bahay. Galit siya sa akin. Umiling ang abogado. Nilagdaan niya ang dokumentong ito 3 araw bago siya namatay. Nawala ang hininga ko. 3 araw. 3 araw bago niya ako kinaladkad sa sahig at iniwan sa kalsada. Anong uri ng masamang laro iyon? Umupo ako sa kama. Ang mga salita ng abogado ay umalingaw-ngaw sa aking ulo ng paulit-ulit. Huling habilin. Nag-iisang tagapagmana. Ito ay isang bitag, isang parusa, isang pagtatapat. Isinara ni Attorney Cruz ang folder at tiningnan ako ng may ekspresyon na hindi ko mabasa. Ginang Salvador, sabi niya sa matatag na boses. Kailangan mong sumama sa akin sa bahay. Sa bahay? Oo. May kailangan kang makita. Hindi na ako nagtanong pa, tumango lang ako. At habang sumasakay kami sa itim na kotse na naghihintay sa labas, huling beses kong tiningnan ang pahingahan. Nagsisimula ng umulan, at kahit hindi ko pa alam, iyon ang huling pagkakataon na mararamdaman ko ang lubos na kalayaan. Mabagal na umusad ang itim na kotse sa mga kalsadang bato. Sa bintana na may hamog, nakita ko ang mga walang dahong puno at mga walang pakialam na mukha ng mga tao na dumadaan. Bawat galaw ng sasakyan ay tila sinasabayan ng alingawngaw ng mga salita na patuloy na umaalingawngaw sa aking ulo. Natagpo ang walang buhay si Ginoong de Guzman. Tahimik ako, si Attorney Cruz, na nakaupo sa harap ko, ay nagre-repaso ng isang folder ng walang imik. Ang kanyang mukha ay mahinahon, ngunit ang kanyang mga mata ay gumagalaw ng hindi mapakali na para bang sinusubukan niyang ayusin ang isang imposibleng puzzle. Halos hindi ako makahinga. Hindi ko naisip na darating ang katapusan ni Ricardo sa ganito. Walang luha, walang pagtubos, walang huling insulto na magsasarado. Pagkatapos ng 40 taon ng pag-aasawa, ang natira sa kanya ay isang sobre at isang pirma, at ayon sa lalaking iyon, isang mana na hindi ko maintindihan kung bakit umiiral. Nang makarating kami sa bahay, sinalubong ako ng hangin ng may hindi nakikitang puwersa. Ang mga pader ay pareho pa rin ang kulay, malinis ang mga bintana, lanta ang mga bulaklak sa pasukan, ngunit lahat ay tila iba. Ang tahanan na minsan ay akin, ngayon ay tila isang libingan. Binuksan ni Attorney Cruz ang pangunahing pinto gamit ang isang set ng mga susi, tapos na ang inspeksyon ng pulis, paliwanag niya. Sabi nila aksidente raw, nahulog sa hagdan ng study room. Tumango ako nang hindi sumasagot. Ang isang bahagi ko ay gustong maniwala, ang isa ay alam na hindi kailanman nadapa si Ricardo, siya ang nagpapadapa sa iba. Dinala ako ng abogado sa office. Sa ibabaw ng oak desk ay may isang selyadong kahon, isang makapal na folder, at isang nakatuping liham. Ang amoy ng tabako at lumang kahoy ay nagdulot ng kirot sa aking dibdib. Ang office na iyon ay naging sentro ng kanyang dominasyon, ang kanyang kaharian. Ang pumasok doon nang wala siya ay parang sumalakay sa teritoryo ng isang multo. Lahat ng ito ay narito nang makita nila ang katawan, sabi ni Cruz. Ibinigay ito ng pulis bilang bahagi ng mga ari-arian ng namatay. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ang liham sa harap ko. Ito ay para sa inyo. Nanginginig ang aking mga kamay nang kunin ito. Ang sobre ay may pangalan ko na nakasulat sa kaligrapiya ni Ricardo, o ganoon ng tila, maingat ko itong binuksan. Ang papel ay amoy usok at pabango, na para bang may sumubok na burahin ng isang bakas. Nakasaad sa liham, Belen, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Siguro hindi ko ito nararapat, ngunit gusto kong malaman mo na sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa iyo, may isang bagay na hindi ko maaaring iwanan ng hindi nare-resolba. Kung may magtanong, sabihin mo ginawa ko ito para sa iyo, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagkakasala. Ang susi na iiwan ko sa iyo ay magbubukas ng isang bagay na palaging sa iyo. Nilagdaan niya gamit ang kanyang pangalan, Ricardo de Guzman, ngunit may isang bagay na hindi tugma. Ang pirma ay magkapareho, masyadong magkapareho. Alam ko ang sulat na iyon, bawat stroke. Karaniwan siyang pumirma ng may galit, iniiwan ang ink na mas mabigat sa huling letra. Sa halip,
Ang pirma na ito ay malambot, tumpak, halos kinopya. Tumingala ako sa abogado. Nakita mo na ba ang liham na ito dati? Hindi, sagot niya. Natagpuan ito sa desk. Sigurado ba ang pulis na aksidente ito? Tiningnan ako ng lalaki ng mataman. Hindi, Ginang, hindi lubos. Ngunit wala silang nakitang senyales ng pagpupumiglas. Nanatili akong nakatingin sa papel ng paulit-ulit. Kung may magtanong, sabihin mo ginawa ko ito para sa iyo, para sa akin. Bakit? Ano iyon na pag-aari ko? Binuksan ko ang folder. Sa loob ay may mga dokumento ng pag-aari, mga bank statement, at isang bagay na nagpalamig sa aking dugo, isang pilak na susi, maliit, na may leather tag na nagsasabing silid sa silong. Alam mo ba kung ano ang naroon? Tanong ng abogado, tumango ako. Iyon ay isang lugar na hindi kailanman pinayagan ni Ricardo na puntahan ko. Palagi niyang sinasabi na nag-iingat siya ng mga bagay tungkol sa negosyo. Ako, dahil sa takot, hindi na nagpumilit. Kinuha ko ang susi, hinawakan ko sa kamay, nararamdaman ang lamig nito bilang paalala ng lahat ng taon na nabuhay ako nang hindi humahawak ng anumang sa kanya. Pinagmamasdan ako ni Attorney Cruz ng may halong kuryosidad at respeto. Kailangan kong sabihin sa inyo ang isa pa, Ginang Salvador, idinagdag niya sa mahinang boses. Ano? Nang repasuhin ko ang file ng inyong asawa, may napansin akong kakaiba. Ano? Ang testamento na nagdedeklara sa inyo bilang tagapagmana ay nilagdaan 3 araw bago siya mamatay, ngunit ang mga testigo ay nagdeklara na si Ricardo ay hindi nag-iisa nang gawin niya ito. Naramdaman ko ang buhol sa aking sikmura. Sino ang kasama niya? Isang babae, sagot niya, tinitingnan ng folder. Hindi nakalista ang pangalan niya, tanging ang pirma lang niya, Luz Viminda Reyes. Tila naging mas makapalang hangin. Alam ko ang pangalang iyon, si Luz ay naging kalihim niya ng higit sa 10 taon. Isang bata, diskreto, na may ngiti na hindi ko kailanman nagustuhan, palagi niya itong ipinagtatanggol. Sinasabi niya na efficient ito, tapat, at kailangan para sa negosyo. Sigurado ka? Tanong ko. Lubos, 2 beses kong chinek ang pirma, kinuha ng abogado ang mga papel at tiningnan ako ng may pag-iingat. Inirerekomenda kong magpahinga kayo, Ginang Salvador. Huwag kayong gumawa ng mga madaling desisyon ngunit nagpasya na ako. Gusto kong makita ang silong, sabi ko sa kanya. Ngayon, bumaba kami ng magkasama. Ang pinto ay nasa dulo ng pasilyo, sa likod ng dining area, kalawangin ng trangka, na para bang hindi nabuksan sa loob ng maraming taon. Mahirap na umikot ang susi, at biglang lumabas ang amoy ng amag at alikabok. Ang silong ay halos walang laman, mga kahon na nakasalansan, isang nakabiting ilawan, isang lumang mesa na natatakpan ng lona. Lumapit ako. Sa ilalim ng tela ay may isang nakabaong safe sa pader. Tinulungan ako ng abogado na buksan ito. Sa loob ay may mga folder, litrato, at mga sobre na may pangalan ng mga kumpanya, ngunit ang talagang nagpatindig sa aking balahibo ay hindi ang mga dokumento, kundi ang isang litrato na nahulog sa sahig. Si Ricardo iyon, at sa tabi niya si Luz. Pareho silang nakangiti na may hawak na baso ng alak sa parehong office kung saan siya na aksidente. Sa likod ng litrato, isang parirala na nakasulat sa pulang tinta, hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan, mahal ko, tumingala ang abogado. Binabago nito ang lahat, Ginang Salvador. Oo, sagot ko na may basag na boses. Binabago nito ang lahat-lahat. Nanatili akong nakatingin sa litratong iyon na para bang naglalaman ito ng sagot sa lahat ng taon ng aking buhay na nasayang. Sinira ako ni Ricardo ng paulit-ulit, ngunit kahit sa kanyang kamatayan, patuloy niya akong binabalot sa kanyang kasinungalingan. Noong gabing iyon, nang umalis ang abogado, naiwan akong mag-isa sa bahay. Ang orasan ay nagpapahiwatig ng 11 at hinahampas ng hangin ang mga bintana. Kinuha ko ang liham at inilagay sa ibabaw ng mesa ng dining area. Binasa ko ulit pagkatapos ay maingat ko itong tinupi, inilagay sa isang bagong sobre at sinilyuhan ng aking pangalan. Kung gusto niyang matapos ang lahat para sa akin, ganoon ang mangyayari. Ngunit hindi ayon sa plano niya. Noong gabing iyon, may bigat ang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ng takot. Bawat sulok ng bahay ay tila nagmamasid sa akin. Ang mga pader, ang mga kurtina, maging ang mga kasangkapan. Lahat ay nagtataglay ng hininga ni Ricardo na para bang naroon pa rin siya, naghihintay na magkamali ako upang sigawan akong muli, dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo. Ang tunog ng aking mga hakbang ay nahalo sa kaluskos ng lumang kahoy. Binuksan ko ang isang lampara, at ang liwanag ay nagbunyag ng isang retrato namin na nakasabit sa tabi ng hagdanan. Ako na may nakapusod na buhok at puno ng kabataan ang mga mata. Siya, seryoso, dominante,
na may kamay sa aking balikat na para bang minamarkahan ang kanyang teritoryo. Sa isang sandali, gusto ko itong punitin mula sa pader, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Mayroong isang bagay na sagrado sa mga alaala, kahit na sa mga masakit, ang hangin ay amoy sigarilyo at kalungkutan. Sa kusina, mayroon pa ring mga hindi nahugasang pinggan, at sa ibabaw ng mesa, isang baso ng whiskey na kalahating puno. Iyon ang huli niyang inumin, naisip ko. Ang parehong whiskey na natutunan kong kamuhian dahil palagi itong amoy banta. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Bawat baitang ay nagbabalik ng isang eksena, isang piraso ng impyerno na aking naranasan. Doon, sa pasilyo, sinigawan niya ako na wala akong silbi. Doon, sa tabi ng bintanang iyon, itinulak niya ako nang sinubukan kong sumagot sa kanya, at doon, sa pintuan ng aming silid tulugan, isinumpa niya sa akin na kung iiwan ko siya, walang maniniwala sa akin. Iyon ang pinakamalaking tagumpay niya, ang gawin akong invisible. Ngunit noong gabing iyon, habang binubuksan ko ang ilaw sa aking silid, naunawaan ko na hindi na sa kanya ang takot o ang katahimikan. Ang silid tulugan ay eksakto tulad ng naaalala ko, ang kama ay perpektong inayos, ang aparador ay nakakandado, ang mga kurtina ay nakatakip sa bukang liwayway. Umupo ako sa gilid ng kama at tiningnan ang dresser. Sa ibabaw nito ay may isang bote ng pabango na kalahating bakante at isang suklay na pilak. Pareho silang may nakaukit na pangalan ko, regalo sa kasal. Hindi ko naisip na ang mga regalo ay maaaring maging kadena. Habang tinitingnan ko ang silid, may napansin ako. Isang bahagyang nakabukas na drawer sa desk ni Ricardo. Lumapit ako, sa loob ay may mga folder, sobre, at isang keychain na may maliit na tag. Kinuha ko ito. Nakasulat, personal na file, huwag buksan. Siyempre, binuksan ko ito, at ang nakita ko ay nagpawalang hangin sa akin. Sa loob ng drawer ay may isang kontrata ng pagbebenta na may pangalan ko. Nagbebenta, Belen Salvador de Guzman. Mamimili, Luz Viming de Reyes. Petsa, 4 na buwan na ang nakalipas. Lumabas ang pirma ko sa dulo ng dokumento, kasama ng kay Ricardo at ng babaeng iyon. Ngunit hindi ako kailanman pumirma ng ganoon. Naramdaman ko ang lamig na tumakbo sa aking katawan. Bawat stroke ng pirma na iyon ay akin, o isang perpektong kopya. Ang aking asawa ay hindi lamang naglaro sa aking buhay, ginamit niya ang aking pangalan upang ibenta ang mga ari-arian na sa akin. Kinuha ko ang kontrata at inilatag sa ibabaw ng kama. Sa isang gilid, isang folder na may tatak ng sulat kamay ni Ricardo ay nagsasabing confidential, Proyekto Luz. Binuksan ko ito. Sa loob ay may mga resibo, transfer, mga kopya ng email. Sa isa sa mga ito, na may petsang 2 linggo bago siya mamatay, nakasulat, Luz, handa na ang lahat bago ang anniversary. Kung magtanong si Belen, sabihin mo lang na maliit na transaction. Walang maghihinala. Pagkatapos nito, magiging malaya na tayo. Malaya. Ang salitang iyon ay tumimo sa akin na parang kutsilyo. Malaya sa akin, marahil sa asawa na nakakagambala sa kanila. Bumagsak ako sa silya. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang kanyang mga insulto dahil naniwala ako na ang kasal ay isang sagradong panata. Ngayon ay naunawaan ko na ang tanging sagrado para sa kanya ay ang pera, at para sa kanya, ang ambisyon. Nanatili akong gising hanggang sa bukang liwayway, sinuri ang bawat pahina, bawat pirma. Habang ako ay nagpapatuloy, isang bagong Belen ang nagigising, isang hindi umiiyak o humihingi ng paliwanag, isang nagsisimulang maalala kung sino siya bago siya naging kanyang anino. Nang sumilip ang araw sa bintana, gumawa ako ng desisyon, hindi ko pa isusumbong ang anuman. Kailangan ko munang malaman kung ano pa ang nasa bahay na iyon, dahil pakiramdam ko hindi natatapos ang mga sikreto ni Ricardo sa kontratang iyon. Bumaba ako sa study room. Ang desk ay puno ng alikabok, ngunit nang buksan ko ang drawer sa ibaba, may nahulog sa sahig, isang itim na notebook, luma na ang leather, may mantsa ng tinta ang mga pahina. Iyon ang diary niya sa trabaho. Sa unang pahina, nakilala ko ang kanyang matatag na sulat kamay. Si Luz lang ang nakakaintindi kung paano hawakan ang mga numero. Hindi malalaman ni Belen kailanman. Binaliktad ko ang mga pahina ng mas mabilis. May mga tala tungkol sa mga transaksyon, pangalan ng mga account, mga petsa, at isang parirala na may salungguhit sa dulo ng isang pahina. Kung may mangyari sa akin, malalaman niya kung ano ang gagawin. Siya, si Luz. Ang pangalang iyon ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa aking ulo na parang tambol. Luz, Luz, ang kalihim. Luz, ang anino. Luz, ang pumirma sa testamento. Kinuha ko ang aking bagong telepono, ang ibinigay sa akin ni Attorney Cruz, at hinanap ang kanyang pangalan sa internet. Walang social media,
walang address, walang kamakailang litrato, tila naglaho siya sa mapa. At pagkatapos ay may naalaala ako. Sa liham na iniwan ni Ricardo, may isang parirala na hindi ko lubos na naunawaan. Ang susi ay magbubukas ng isang bagay na palaging sa iyo. Umakyat ako sa attic, binuksan ang lumang baul ng aking mga gamit. Ang tanging espasyo kung saan hindi niya kailanman sinausaw ang kanyang mga kamay. At doon, nakabalot sa isang kumot, nakakita ako ng isang frame ng litrato. Iyon ang unang larawan ng aming kasal, ngunit sa likod ng frame, nakadikit ng tape, ay may isang maliit na slot. Sa loob, isang USB drive. Nanatili akong nakatingin dito na may buhol sa aking sikmura. Iyon ba ang palaging sa akin o isa lang sa kanyang mga bitag? Hindi ko alam. Itinago ko lang ito sa aking bulsa at pinatay ang mga ilaw. Ang bahay ay muling lumubog sa katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako natakot sa katahimikan. Ang katahimikan ay nagsasalita sa akin. Sinasabi nila na ang nakaraan ay palaging nakakahanap ng paraan upang kumatok sa iyong pinto, kahit na magbago ka ng bahay, ng balat, o ng pangalan, at kapag bumukas ang pinto na iyon, wala nang babalikan. Noong umagang iyon, lubos ko itong naunawaan. Halos buong gabi akong nakatingin sa USB drive na iyon nang hindi naglalakas loob na isaksak ito. Nasa ibabaw ito ng mesa sa tabi ng malamig na kape, na parabang isang piraso ng sarili kong kasaysayan na humihingi ng atensyon. Sa labas, umuulan, at bawat kulog ay tila nagmamarka ng ritmo ng aking paghinga. Sa wakas, nagtipon ako ng lakas. Binuksan ko ang computer ni Ricardo, ang parehong ipinagbabawan niyang hawakan ko, at isinaksak ko ang USB, kumurap ang screen. Lumabas ang isang folder na may isang pangalan lang, Proyekto LR. Binuksan ko ang pangunahing file. Iyon ay isang listahan ng mga bank transfer na may mga petsa, halaga, at pangalan ng mga hindi kilalang kumpanya, ngunit sa lahat ay may isang pagkakatulad. Ang pera ay nagtatapos sa isang account na nakarehistro sa pangalan ni Luz Viminda Reyes. Mabilis na tumibok ang puso ko. Pumunta ako sa susunod na folder, naroon ang mga email. Sa isa sa mga ito, na may petsang 1 linggo bago siya mamatay, sumulat si Ricardo, Luz, gagawin natin ito tulad ng napagkasunduan. Walang alam si Belen. Pagkatapos ng pagsasara, maglalakbay tayo patungong Chile. Sa iyo ang lahat at ang matitira ay sa akin. Nakaramdam ako ng pagkasuya at ginhawa. Sa wakas, mayroon na akong patunay na ang aking mga hinala ay hindi lamang simpleng mga delusyon ng isang nasaktang asawa. Ang aking asawa ay hindi lang ako tinaksilan, ninakaw niya ako, at siya ang kanyang kasabwat. Ginugol ko ang mga sumunod na oras sa pagbabasa ng mga mensahe ng isa-isa. May mga plano ng pag-iwas sa buwis, pagbili ng mga peking lupain, maging mga transfer sa mga tax haven. Ngunit sa gitna ng napakaraming pandaraya, nakakita ako ng isang bagay na mas nakakabahala, isang email na walang nagpadala na may subject na babala. Kung itutuloy mo ang pakikipag-ugnayan sa kanya, lulubog ka, alam mo kung ano ang kaya niyang gawin. Ginawa na niya ito noon. Hindi sinabi kung sino ang nagpadala o kung ano ang ibig sabihin ng ginawa na niya ito noon, ngunit ang pariralang iyon ay nagbigay sa akin ng goosebumps. Ano ang pinag-uusapan nila? Mayroon bang iba pang biktima bago ako? Nagpa siya akong maghanap ng mga sagot sa labas ng bahay. Nagpunta ako sa dating office kung saan may kumpanya si Ricardo. Ang gusali ay sarado, inabandona, ang mga bintana ay natatakpan ng alikabok, ang mga karatula ay nahulog, ang alingawngaw ng kabiguan ay bumabaha sa hangin. Kumatok ako sa pinto ng katabing negosyo, isang maliit na tindahan ng mga piyesa. Ang may-ari, isang matandang lalaki na may mantsa ng grasa ang mga kamay, ay tumingin sa akin ng nagulat. Kayo ang asawa ni Don Ricardo, hindi po ba? Tanong niya. Tumango ako, nagbago ang kanyang mukha. Hindi ko inakala na babalik kayo dito. Kailangan ko ng impormasyon, sabi ko. Kilala mo ba ang isang babae na nagngangalang Luz Viminda Reyes? Nagtrabaho siya sa asawa ko. Tumawa ng mapaitang lalaki. Kilala? Siyempre, mahirap kalimutan. Siya ang talagang nag-uutos dito. Pinalamig ako ng kanyang mga salita. Nag-uutos? Oo, ma'am. Simula nang magkasakit ang asawa ninyo, siya na ang namamahala sa lahat. Sinasabi niya na hindi raw kayo nag-aalala sa negosyo, na pera lang daw ang gusto ninyo. At siya, sumusunod siya, kahit minsan ay tila natatakot, nanatili akong tahimik. Mabigat ang puso ko na parang bato. Natatakot. Bakit? Isang gabi, ibinaba niya ang boses. Narinig ko siyang nakikipagtalo sa kanya. May sinasabi siya tungkol sa pananatiling tikom ng bibig o pagbabayad ng mga kahihinatnan. Hindi ko na siya nakita na kalmado pagkatapos noon. Bumalik ako sa bahay na may mapait na pakiramdam. Si Luz ay hindi lamang naging kanyang kalaguyo, kontrolado niya ito. Pinipilit niya ito sa isang bagay,
sa isang sikreto na hindi niya kayang ibunyag. At kung totoo iyon, hindi aksidente ang kanyang pagkamatay. Muli kong sinuri ang mga papel sa silong. Sa gitna ng mga ito, nakakita ako ng isang kontrata ng life insurance. Ang beneficiary ay, syempre, si Ricardo. Ngunit sa maliit na letra, may isang bagay na kakaiba, isang clause na idinagdag sa kamay na nagsasabing, kung mamatay ang may-ari, ang magiging benepisyaryo ay ang kanyang lehitimong asawa, si Beleng Salvador. Wala akong naintindihan. Bakit niya iiwan sa akin ang lahat kung galit siya sa akin? Bakit babaguhin ang testamento at panatilihin ang clause na iyon kung plano niyang tumakas kasama ng ibang babae? Ang sagot ay kasing absurdo at masakit, baka nagsisi siya. Noong gabing iyon, napanaginipan ko siya, ang kanyang boses, ang kanyang anino, nakita ko siyang nakaupo sa kanyang desk, sumusulat ng isang liham. Nang lumapit ako, tumingala siya at sinabi sa akin, hindi ikaw, Belen, ang gusto kong sirain, ang sarili ko. Nagising ako na basang-basa sa pawis, mahigpit ang hawak ng puso ko. Sa loob ng maraming taon, kinamuhian ko siya dahil sa kanyang kalupitan, ngunit hindi ko kailanman siya itinuring na mahina. Ang salitang kahinaan ay hindi bahagi ng kanyang mundo, at gayunpaman, naroon ito, lumulutang sa lahat ng nakapaligid sa akin. Nagpa siya akong bisitahin muli si Attorney Cruz. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa email, ang kontrata, at ang USB. Nag-aalala ang kanyang ekspresyon. Ginang Salvador, sabi niya, ang inyong inilarawan ay maaaring mga hulugan na ang inyong asawa ay ini-extort ni Luz. Posibleng kung binago niya ang testamento, baka ito ay isang pagtatangka upang protektahan kayo. Naramdaman ko ang buhol sa aking lalamunan. Protektahan ako, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. Ayaw kong maniwala, ngunit hindi ko rin maaaring baliwalain ang mga ebidensya. Binuksan ng abogado ang isang file, may isa pa, patuloy niya. Hindi pa isinasara ng pulis ang kaso. Nakakita sila ng mga babaeng fingerprint sa hagdanan kung saan nahulog ang inyong asawa, ngunit hindi ito sa inyo. Nawala ang hininga ko sa dibdib ko. Si Luz, hindi namin alam, ngunit wala kaming ibang kandidato. Bumalik ako sa bahay na mas lalong nalilito kaysa kailanman. Ang nakaraan ay huminto sa pagiging isang nakapirmeng kwento. Ngayon ito ay isang bukas na sugat na dumudugo sa bawat alaala. Binuksan ko ang bintana ng silid-tulugan at hinayaan na pumasok ang hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi amoy takot ang hangin, o baka oo, ngunit sa pagkakataong ito ay akin. Habang tinitingnan ko ang kahil na langit sa paglubog ng araw, bumulong ako ng mahina, ang tindi ng galit ko sa iyo, Ricardo, na nakalimutan ko na minsan kitang minahal, at baka iyon ang pinakamasakit kong parusa. Itinago ko ang USB sa isang kahon at isinara ko ang drawer. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko sa lahat ng iyon, ngunit alam ko ang isang bagay. Hindi na ako ang babae na kinaladkad niya sa buhok. Ako ang babae na makakatuklas kung bakit siya namatay. Ang mga kasinungalingan ay may partikular na tunog. Hindi sila gumagawa ng ingay kapag dumarating, ngunit umalingaw-ngaw sila pagkatapos, kapag huli na upang pigilan ang mga ito. Nalaman ko ito sa eksaktong sandali na tinawagan ako ni Attorney Cruz noong umagang iyon. Ginang Salvador, sabi niya sa tensiyonadong boses, kailangan kong pumunta kayo sa office ko, may kailangan kayong makita. Ang kanyang tono ay hindi sa isang ordinaryong abogado. Iyon ay sa isang lalaki na nakakita ng isang bagay na nagpawalang salita sa kanya. Kulay abo ang langit. Nang dumating ako, nagsisimula ng umulan ng mahina, binabasa ang semento sa harap ng gusali. Umakyat ako sa hagdanan na may halong pagkabalisa at pagpapaubaya. Naghihintay sa akin si Cruz sa kanyang office sa tabi ng isang kahon ng mga ebidensya. Sa ibabaw ng desk, isang folder na selyado na may logo ng pulisya. Ano ang nakita nila ngayon? Tanong ko, sinusubukang manatiling kalmado. Binuksan ng abogado ang folder at inilagay sa ibabaw ng mesa ang isang maliit na USB disk, isang nakatagong kamera. Nakakabit ito sa office ng inyong asawa, isang kamera. Oo. Tila nagre-record ito ng mga pulong at pribadong pag-uusap. Tumalo ng puso ko, mga recording ni Ricardo. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakaramdam ako ng tunay na takot. Takot hindi sa nangyari, kundi sa maari kong matuklasan. At ano ang nasa video na iyon, tanong ko. Binuksan ni Cruz ang kanyang laptop at isinaksak ang device. Gusto kong makita ninyo mismo. Nagliwanag ang screen. Ipinakita ng video ang office ni Ricardo, iluminado ng lampara sa desk. Gabi. Naroon siya, nakatalikod sa kamera, nagsasali ng inumin. Tinitingnan niya ang kanyang relo nang hindi mapakali. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto, pumasok ang isang babae, payat ang kanyang figura,
tiyak ang kanyang paglalakad. Lumingon si Ricardo, ngumiti siya ng may halong takot at pagnanasa. Luz, bulong niya. Akala ko hindi ka darating. Hindi siya sumagot. Isinara niya ang pinto at lumapit sa harap niya. Hindi ko makita ng malinaw ang kanyang mukha, ngunit hindi mapagkakamalan ang kanyang boses. Alam mo ba kung ano ang kailangan mong gawin, Ricardo? Sabi niya ng kalmado. Wala nang babalikan. Uminom siya ng whiskey, kinakabahan. Hindi ko kaya, masyadong marami. Masyado? Ulit niya na may malamig na ngiti. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin ng magkasama, ngayon gusto mong magpaka-inosente. Ang katahimikan ay walang hanggan. Pagkatapos, tiningnan niya ito ng mataman, kung may mangyari sa akin, malalaman ni Belen ang lahat. Inaasahan ko, sagot ni Luz, biglang naputol ang video. Ipinakita ng sumunod na imahe ang office na walang laman, ang orasan ay nagpapahiwatig ng 11:20, idineklara ng pulisya na namatay si Ricardo bandang 11:35. At iyon na ang lahat. Tanong ko, umiling si Cruz. Walang ibang bahagi, pinindot niya ulit ang play. Ipinakita ngayon ng kamera ang parehong office, ngunit kinabukasan, nang dumating ang pulisya sa scene at doon, sa ibabaw ng desk ay may isang bagay na nagpalamig sa akin, isang beige jacket, ang jacket ko. Ang parehong ginamit ko 2 araw na ang nakalipas nang pumunta ako sa bahay kasama ang abogado, hindi iyan sa akin, bulong ko, tiningnan ako ni Cruz ng seryoso. Nakakita ang pulisya ng mga hibla na tumutugma sa inyong damit sa desk. Sinasabi mo ba na naniniwala sila na ako? Hindi pa sila naghahain ng mga kaso, ngunit naghihinala sila sa inyo. Nawala ang hangin sa aking mga baga. Naramdaman ko na umiikot ang silid sa paligid ko. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng pagiging binugbog, hinamak, at tinaksilan. Ngayon, ako ang suspect. Absurd ito, nasabi ko. Wala ako roon noong gabing iyon. Alam ko, sagot ni Cruz. At patutunayan ko iyan, ngunit kailangan kong sabihin ninyo sa akin ang buong katotohanan. Nagawa ko na. Hindi, Ginang, sabi niya ng matatag. May isang bagay na hindi ninyo nasabi sa akin. At tama siya, may isang bagay na hindi ko nasabi kahit kanino. Noong gabing iyon, ilang oras bago mamatay si Ricardo, nakatanggap ako ng tawag, halos 8 na. Umuulan, at nasa pahingahan ako, nanunood ng telebisyon nang hindi nagbibigay pansin. Isang beses lang tumunog ang telepono, nang sumagot ako, walang nagsalita, narinig ko lang ang mabagal na paghinga, at pagkatapos ay isang boses ng babae. Bukas, magiging sa iyo ang lahat. Click. Naputol ang linya. Akala ko isang malupit na biro, ngunit ngayon, nang naaalala ko ang mga salitang iyon, naunawaan ko na iyon ay isang babala, plano na ni Luz ang lahat. Attorney Cruz, sabi ko sa wakas, kailangan kong hanapin siya. Sino? Si Luz Viminda Reyes. Hinahanap din siya ng pulisya, hindi pa siya lumilitaw mula noong aksidente. Kung gayon, ako ang unang makakahanap sa kanya. Tiningnan ako ni Cruz ng may pag-aalala. Huwag kayong makialam dyan, Belen. Mapanganib, mapanganib. Ngumiti ako ng mapait. Pagkatapos ng 40 taon na nakaligtas kay Ricardo, wala na akong ikakatakot. Bago magpatuloy, sabihin mo sa akin dito sa mga komento kung ano ang tingin mo sa kwentong ito sa ngayon at ano ang gagawin mo sa aking kalagayan. Huwag kang umalis sa video dahil ang susunod ay magpapatindig sa iyong balahibo. Noong gabing iyon, bumalik akong mag-isa sa bahay, hinahampas ng ulan ang mga bintana at pinapayanig ng hangin ang mga kortina. Binuksan ko ang isang lampara at inilagay muli ang recording, humihinto sa bawat detalye. At pagkatapos ay nakita ko ito sa refleksyon ng salamin, bago lang naputol ang video, nakatingin si Luz sa kamera, hindi nang may pagkagulat, kundi nang may ngiti, isang ngiti na nakadirekta sa akin. Naramdaman ko kung paano tumindig ang aking balahibo. Alam niya na makikita ko ang video na iyon balang araw. Iniwan niya ito roon, sadyang. Umakyat ako sa silid tulugan at binuksan ang aparador. Ang espasyo kung saan naroon ang aking beige jacket ay walang laman. Hindi ko ito ginamit mula nang pinalayas ako ni Ricardo sa bahay. Kaya, paano ito lumitaw doon? Sino ang naglagay nito? Isang ideya ang tumago sa aking isip, kasing absurdo at nakakatakot. Mayroong may hawak ng aking mga susi, at gusto ng taong iyon na isipin ng lahat na pinatay ko siya. Umupo ako sa kama at tinakpan ang aking mukha. Ang ulan sa labas ay naging mas malakas. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay namatay, umiyak ako, hindi para kay Ricardo, kundi para sa akin, para sa babae na naiwang mag-isa sa pagitan ng mga buhay at mga multo. Ngunit nang pinunasan ko ang aking mga luha, may nagbago. Hindi na ako nakaramdam ng takot, nakaramdam ako ng galit.
galit dahil sa pagiging ginamit, at isang katiyakan ang nagsimulang mabuo sa aking isip. Kung naniniwala si Luz na kaya niya akong ibaon sa kanyang mga kasinungalingan, malapit na niyang matuklasan kung ano ang kayang gawin ng isang nasaktang babae. Hindi ako nakatulog ng maayos. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang ngiti ni Luz na nakikita sa screen ng video. Ang ngiti na iyon ng isang naniniwala na mayroon siyang ganap na kontrol. Sa loob ng maraming taon, naisip ko na ang katahimikan ay pag-iingat, ngunit ngayon naunawaan ko na ang pananahimik ay ang pagpapahintulot sa iba na isulat ang iyong kwento, at hindi na ako handa na ipasulat ang aking kwento sa sinuman. Kinabukasan, nagsuot ako ng madilim na damit, tinali ko ang aking buhok, at umalis ako nang hindi nagpapaalam kahit kanino. Alam ko na binigyan ako ng babala ni Cruz na huwag makialam, ngunit huli na ang mga babala kapag huminto na ang takot sa paglilingkod. Ang una kong hakbang ay ang bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, ang kumpanya ni Ricardo. Ang gusali ay sarado pa rin, ngunit sa pinto ay may nakasabit pa ring karatula na nagsasabing Duarte SA Office. Pinuwersa ko ang kandado gamit ang isang lumang susi na dala ko pa rin sa aking keychain. Ang kalabog ng metal ay tumunog na parang isang panaghoy. Sa loob, natatakpan ng alikabok ang bawat desk. Ang mga kalendaryo ay nagmamarka pa rin ng nakaraang taon, at ang hangin ay amoy pag-abandona. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pangunahing office. Sa ibabaw ng mesa ay may mga dilaw na folder, isang tasa na may labi ng tuyong kape, at isang nakakalas na landline. Umupo ako sa umiikot na silya, ang parehong silya kung saan siya nakaupo tuwing gabi, at sinubukan kong isipin. Ano ang hinahanap niya? Ano ang nagdala sa kanya ng ganoon kalayo? Ang kapangyarihan, ang pagkakasala, o baka ang takot na mawala ang lahat? Binuksan ko ang mga drawer. Sa gitna ng mga walang halagang papel, nakakita ako ng isang selyadong sobre na may letterhead ng isang banyagang bangko. Sa loob ay may isang liham na para kay Ricardo, nilagdaan ni Attorney Hilario Cruz. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Ricardo, ang hinihiling mo sa akin ay mapanganib. Kung malalaman ni Luz na ang pera ay nakapangalan sa iyong asawa, lulubog tayong lahat. Gagawin ko ang aking bahagi, ngunit alam mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Naging makapal ang hangin. Ang parehong lalaki na ngayon ay nagpapanggap na aking tagapagtanggol ay kasali na mula pa sa simula. Hindi lang siya ang kanyang abogado, kundi ang kanyang kasabwat. Lumabas ako ng office na may sobre sa aking bag at nasusunog ang aking isip. Bawat alaala ni Cruz, ang kanyang nag-aalalang tingin, ang kanyang maawaing tono, ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Naglalaro siya sa dalawang panig, at ako ang tulay na nagpapanatili sa kanya na ligtas. Nagpa siya akong harapin siya. Ngunit bago iyon, dumaan ako sa istasyon ng pulisya. Nagtanong ako tungkol sa inspektor na inatasan sa kaso ni Ricardo. Ang opisyal, isang bata at pagod na lalaki, ay nakilala ako agad. Ginang Salvador, tama po ba? Tumango ako. Kailangan ko lang malaman kung natagpuan na nila ang babae na kasama ng aking asawa. Ang kalihim, tanong niya. Umiling ako. Hindi, ang mamamatay tao. Nag-alinlangan ng lalaki. Walang sapat na ebidensya para pag-usapan ang pagpatay. At ang mga fingerprint sa hagdanan ay sa babae. Oo, ngunit hindi ito tumutugma sa inyo. Kung gayon, kanino? Ibinaba niya ang boses. Sa ibang tao, ngunit selyado ang record. Umalis ako nang hindi nagsasabi ng anuman, ang puso ko ay humahampas sa galit. Alam ko na ang selyadong record na iyon ay nangangahulugan na may isang nagpoprotekta kay Luz, at ngayon ay mayroon na akong suspect na may pangalan. Noong hapong iyon, nagpunta ako sa office ni Cruz. Pumasok ako nang hindi humihingi ng pahintulot. Tumingala siya ng nagulat. Belen, ano ang ginagawa mo dito? Bumalik ako para ibalik ang iyong liham. Sabi ko, inihagis ang sobre sa kanyang desk. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Saan mo ito nahanap? Sa kumpanya ng aking asawa, sa gitna ng kanyang mga gamit, nanatili siyang tahimik. Maaari ko itong ipaliwanag. Hindi mo kaya, sagot ko ng kalmado. Ang tanging magagawa mo ngayon ay sabihin sa akin kung nasaan si Luz. Bumuntong hininga si Abogado Cruz, pagod na sa pagpapanggap. Hindi ko alam kung nasaan siya. Nagsisinungaling ka, Hilario. Alam mo kung nasaan siya. Bumuntong hininga si Cruz. Nasa Mirador Hotel siya, sa kwarto 203. Dumating siya kagabi, ngunit kung pupunta ka, ang iyong salita ay laban sa kanya. Hindi ko kailangan ng salita. Sagot ko, inilabas ang USB mula sa aking bag. Mayroon ako nito. Sumandal siya pasulong, nag-aalala. Ano ang balak mong gawin? Makikita ko siya, sabi ko, at pagkatapos ay magpapasya. Tumayo ako. Belen, sabi niya sa mahinang boses, mag-ingat ka.
Walang limitasyon ang babaeng iyon. Tiningnan ko siya sa mata. Wala rin akong limitasyon, Attorney Cruz, hindi pagkatapos ng ginawa ninyo sa akin. Ang hotel ay malapit sa pantalan, isang lumang gusali na may pulang kurtina at amoy ng lipas na tabako. Humingi ako ng isang silid sa ikalawang palapag, sa tapat mismo ng 203. Mula sa bintana, nakita ko ang kulay abong dagat na maalon. Tila nanunukso ang tadhana. Ang lahat ay amoy pagsasara. Katapusan, naghintay ako hanggang hapon. Eksaktong alas 5, bumukas ang pinto ng 203. Lumabas si Luz na may beige coat, itim na salamin, at telepono sa kamay. Sinundan ko siya hanggang sa cafe ng lobby. Umupo siya sa isang hiwalay na mesa, umorder ng cappuccino, at nagsimulang repasuhin ang ilang dokumento. Lumakad ako patungo sa kanya. Nang tumingala siya at nakita ako, medyo nanginginig ang tasa sa kanyang mga daliri. Luz Viminda, sabi ko na may kalmadong ngiti. Anong sorpresa? Sinubukan niyang bumawi. Wala kang karapatang narito. Mayroon akong lahat ng karapatan, sagot ko. Ang pangalan ko ay nasa bawat papel na ninakaw mo. Tumawa siya ng mahina. Hindi mo alam ang sinasabi mo, alam ko kung ano ang sinasabi ko. Inilabas ko ang USB at inilagay sa ibabaw ng mesa. Narito ang lahat. Ang mga email, ang mga bayad, ang gabing itinulak mo si Ricardo. Nawala ang kulay ng kanyang mukha. Iyan ay kasinungalingan. Hindi, sabi ko. Iyan ang boses mo, ang mukha mo, ang krimen mo. Tumingin si Luz sa paligid, sinisigurado na walang nakikinig. Sumandal siya sa akin at bumulong. Ano ang gusto mo, Belen? Pera, kapayapaan, isang kasunduan. Maaari kitang bigyan ng kahit ano. Ang tanging gusto ko ay ang tingnan ka sa mata habang ikaw ay bumabagsak. Nanatili siyang tahimik. Pagkatapos, nang may malamig na ngiti, bumulong siya. Hindi mo naiintindihan ang anuman. Ginagamit niya rin ako. Hindi, sagot ko. Pinili mo siya, hindi ako. Tumigas ang kanyang mga mata. Huwag kang maniwala na maniniwala sa iyo ang pulisya. Galit sila sa iyo tulad niya. Baka, ngunit nagbabago ang mundo kapag tumigil sa pananahimik ang isang babae. Kinuha ko ang USB, inilagay sa aking bag, at tumayo. Hinawakan ako ni Luz sa braso. Kung gagawin mo iyan, mawawala ang anak mo. Ano ang alam mo tungkol sa anak ko? Tanong ko, na manhid. Higit pa sa iniisip mo. Ngumiti siya ng may kasamaan, ang anak mo ay tumanggap din ng pera mula sa kumpanya ni Ricardo. Nagsisinungaling ka. Sigurado ka ba? Tanungin mo siya tungkol sa Mirasol Investments. Nawalan ako ng salita, sinamantala ni Luz ang aking pagkalito at tumayo. Huwag mo na akong hanapin, sabi niya, at lumabas siya ng cafe. Bumalik ako sa bahay pagkatapos ng dilim. Naghihintay sa akin si Angelo, kinakabahan. Saan ka nang galing? Kay Luz. Nanigas ang kanyang mukha, at sinasabi niya na tumanggap ka ng pera mula sa iyong ama, na natili siyang tahimik. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Hindi ganoon, ma. Nang umalis ako sa bansa, inalok ako ni Papa ng tulong, nag-transfer siya sa akin ng malaking halaga. Sabi niya, iyon daw ay isang paraan upang mabayaran ang nakaraan. At hindi mo ibinalik ang pera, sinubukan ko, ngunit hinarangan niya ako. Pagkatapos, wala na akong alam. Tiningnan ko siya sa mata. At alam mo ba ang tungkol sa Mirasol Investments? Hindi, sagot niya ng tapat. Nangangako ako. Gusto kong maniwala sa kanya at ginawa ko dahil sa kanyang tingin ay walang kasinungalingan, kundi takot, ang parehong takot na alam ko rin. Anak, sabi ko ng kalmado, matatapos ito ngayon. Ano ang gagawin mo? Bibigyan ko siya ng nararapat sa kanya. Noong gabing iyon, bumalik ako sa hotel. Nasa bar si Luz na may hawak na baso ng alak, malakas na hinahampas ng ulan ang mga bintana. Lumapit ako sa kanyang mesa at umupo sa harap niya nang hindi humihingi ng pahintulot. Ikaw ulit? Sabi niya, pagod. Oo, sagot ko, dumating ako para isara ang sinimulan mo. Naglabas ako ng isang maliit na voice recorder, pinindot ko ang play. Mula rito lumabas ang sarili niyang boses na kinuha mula sa video na inakala niyang sinira niya. Alam mo ba kung ano ang kailangan mong gawin, Ricardo? Wala nang babalikan. Namutla si Luz. Saan mo nakuha iyan? Hindi mahalaga, nasa akin. At ngayon ay nasa pulisya na rin. Tumayo siya ng biglaan. Baliw ka ba? Baka, sabi ko, ngunit hindi tulad mo, kaya kong matulog ng mapayapa. Sinubukan niyang agawin sa akin ang recorder, ngunit mahigpit ko itong hinawakan. Sa pagpupumiglas, nahulog ang kanyang baso sa sahig, nagkalat ang salamin. Ang lahat ng mga customer ay lumingon upang tumingin. Umatras si Luz, natumba, at nadulas ang kanyang paa sa natapong alak,
Nahulog siya patalikod. Ang malakas na paghampas sa marmol ay umalingaw-ngaw na parang putok. Tumakbo ang mga tao patungo sa kanya. Nanatili akong walang galaw. Pinagmasdan ko siya. Ang kanyang katawan ay nakahandusay sa sahig. Nakabukas ang mga mata, baluktot ang leeg. May sinigaw ang waiter, ngunit hindi ko narinig. Nakaramdam lang ako ng parehong katahimikan na nasa bahay noong araw na namatay si Ricardo. Ang tadhana ay may malupit na pagpapatawa. Minsan, hindi mo kailangan ng paghihiganti, kailangan mo lang maghintay na maningil ang buhay sa kanyang utang. Pagkaraan ng ilang oras, kinuha ng pulisya ang aking statement. Sinabi nila na aksidente raw, na nadulas ang babae. Tumango ako nang hindi nagdaragdag ng anuman. Hindi na kailangang magsinungaling. Ginawa na iyon ng tadhana para sa akin. Nang makarating ako sa bahay, naghihintay sa akin si Angelo, namumula ang mga mata. Ano ang nangyari, ma? Wala na, hindi nakasulat. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari nang walang palamuti. Nanatili siyang tahimik ng matagal. Pagkatapos ay niyakap niya ako. Si Papa, si Luz, ang abogado, lahat sila ay nagbayad ng kanilang presyo. Oo, sabi ko, ngunit ang akin ay ang pinakamataas. Lumipas ang mga linggo, opisyal na isinara ang kaso, nawalan ng lisensya si Cruz at naglaho sa bansa. Ibinenta ko ang bahay at lumipat sa isang maliit na bahay sa harap ng dagat. Hindi ako naghahanap ng luho o pagtubos, tanging katahimikan. Ang uri ng katahimikan na hindi na mabigat kundi nagpapagaling. Bawat umaga, naglalakad ako sa baybayin na walang sapin ng paa at tinitingnan ng abot tanaw. Minsan, naiisip ko si Ricardo, hindi nang may galit, kundi nang may halong kalungkutan at habag. Sa huli, ang kanyang parusa ay ang kanyang sariling walang laman na buhay, at ang akin ay ang mabuhay sa kanya. Binibisita ako ni Angelo tuwing weekend, nagdadala ng bulaklak, naghahanda ng kape, nagkukuwento tungkol sa kanyang trabaho. Unti-unting naglalaho ang nakaraan, tulad ng bulan ng dagat na nagbubura ng mga bakas sa buhangin. Isang hapon, habang lumulubog ang araw, hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, "Hinahangaan kita, ma." "Bakit?" "Dahil hindi ka sumuko." Ngumiti ako. "Hindi, anak, hindi ako sumuko. Natutunan ko lang na ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig, ito ay sumpa." Noong gabing iyon, bago matulog, binuksan ko ang drawer ng aking desk. Sa loob ay nakatago ang USB, ang liham ni Ricardo, at isang lumang litrato. Siya, ako, at si Angelo sa masasayang panahon. Nagbukas ako ng kandila at tiningnan ang apoy na sumasayaw. Tapos na, bulong ko. Natapos na ang lahat. Sumandal ang apoy sa hangin, at sa isang sandali, inakala kong narinig ko ang kanyang boses, hindi kay Ricardo o kay Luz, kundi ang akin, ang boses ng babae na nakabawi ng kanyang buhay. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin, hindi ko na nakita ang biktima. Nakita ko ang isang survivor, at sa aking mga mata, sa wakas, ay may kapayapaan. Sa loob ng 40 taon, ako ang anino ng isang lalaki. Ngayon, sa wakas, bumalik akong maging sarili kong liwanag. Pinatay ko ang kandila. Niyakap ako ng katahimikan na parang isang matandang kaibigan, at alam ko nang may lubos na katiyakan na ang pinakamalaking paghihiganti ay ang manatiling buhay. Ang dagat ang naging tanging saksi ko. Bawat umaga, naglalakad ako sa baybayin na may tasa ng kape sa aking mga kamay, nakikita kung paano dumarating at umaalis ang mga alon na para bang gusto rin nilang linisin ang isang bagay na minsan ay sumakit. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala ako na ang katahimikan ng aking parusa, ngunit ngayon alam ko na ito ang aking kanlungan. Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugang takot. Minsan, ito ay isang paraan upang pakinggan kung ano ang gustong sabihin ng kaluluwa. Pagkatapos ng lahat ng aking naranasan, natutunan ko ang isang bagay na gusto kong tandaan ng sinumang nakikinig sa akin, walang edad para magsimulang muli. Hindi mahalaga kung gaano kanila hinamak, sinira, o pinaniwala na wala kang halaga. Palaging dumarating ang isang araw, isa lang, kung saan magpasya kang tumingin sa salamin at sabihin, tama na. Sa araw na iyon, nagbabago ang lahat, dahil hindi nawawala ang takot, humihinto lang ito sa pag-uutos. Minsan, umuupo ako sa balkoni at tinitingnan ang mga bulaklak na itinanim ni Angelo, dinidiligan ko sila, kinakausap, at napagtanto ko na ako rin ay muling namulaklak, ang sakit ay hindi na naghahari sa akin. Ngayon, binibisita lang ako nito na parang isang matandang kakilala na umuupo upang makipag-usap sandali at umaalis ng walang ingay. Nagpatawad ako, hindi para sa kanila, kundi para sa akin. Dahil ang mamuhay na nakakapit sa galit ay ang patuloy na pagdadala ng mga kadena ng nanakit sa iyo, at marami na akong dinala. Umaalingaw-ngaw ang dagat sa malayo, tumatawid ang mga tagak sa langit.
At ako, si Belen Salvador, ay nagpapasalamat na narito pa rin. Buhay, malakas, at mapayapa. Dahil ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa kalayaan. Bago ako magpaalam, may gusto akong hilingin sa iyo na napaka-espesyal. Mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like kung ang kwentong ito ay tumagos sa iyong puso. Sa ganoon, malalaman ko na nandyan ka, sinasamahan ako, at ang aking mga salita ay hindi nawawala sa hangin, at mangyaring, sabihin mo sa akin sa mga komento kung saang lungsod mo kami pinapanood. Gusto kong basahin ka, malaman na ang aking boses ay umaabot sa ibang mga puso, malayo man o malapit. Salamat sa pakikinig sa akin. Salamat sa pakiramdam na kasama ko. Ako si Belen Salvador, at ito ang aking kwento,